May kasintahan ka ba, instruktor? Ang ganda ng mga muscle mo. Medyo, nakakasulasok nga lang sa sobrang laki. Paano kung pag-usapan natin ito habang umiinom? Gusto ko talagang magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa buhay kasama ka, instruktor. Ano sa tingin mo? Kung alak lang ang kailangan para mapalapit kay Gordon, kampante ang mga elfo na kaya nila itong idaan sa lamang at tukso. Ang problema, hindi umiinom si Gordon. At higit pa roon, sobrang manhid niya para mapansin na tinutukso siya. Hindi ako umiinom. Nagdudulot yon ng muscle loss. Tama na ang pahinga ninyo, tayo na. Uulitin natin. Buwisit, ang itsura pa naman niya parang kaya niyang tumagay ng bar aisles ng alak. Nang pumalpak ang tukso, lumipat sa ibang taktika ang mga elfo. Isa-isa silang nagpakita ng kawawang anyo, namumuo ang luha sa mga mata. Pagod na kami, hindi na kaya. Pwede bang magpahinga pa kami kahit kaunti? 3 push-up lang sa isang araw at kalahating ikot lang sa pagpapatakbo, mahihina talaga kami. Wala ka bang awa sa mahihina, instruktor? Bata ka pa rin naman. Sanay ang mga elfo sa pagtitiis sa mundo ng tao. Ang husay nila sa pag-arte, lalo na't may halong luha, ay walang kapantay. Kung sino mang tao ang makakakita ng ganoon, tiyak na matutunaw sa ganda at pag-iyak nila. Kahit si Gordon, nasaksakan ng pagkamanhid, tila nakaramdam ng kaunting pagkonsensya. Sige, baka pwede namang hinaan natin ng kaunti. Ngunit biglang bumalik sa alaala niya ang babala ni Ghislaine. Kung hindi mo sila sasanayin ng maayos, alam mo na ang mangyayari. Ipapasok ka sa espesyal na pagsasanay. Napabalikwas siya agad. Ang espesyal na pagsasanay ng kanyang Panginoon ay kakilakilabot. Ang takot na tumatak sa kanyang kaluluwa ay mas matibay pa kaysa sa konsensya. Hinding-hindi, kapag nagkampante tayo, mamamatay ako, at pati kayong lahat. Tumayo kayo, ngayon din. Hayop, wala talagang puso ang gagawang ito. Nangingilo sa inis, napilitan ang mga elfo na bumangon muli. Hindi na nakapigil ang isa at sumigaw. Elfo kami, bakit hindi na lang tayo magsanay sa mahika ng mga espiritu? Alam mo naman na yon ang tunay naming lakas. Alam ko na mahina kayo riyan. Sagot agad ni Gordon. Paanong alam niya yon? Ngunit hindi basta-basta sumusuko ang mga elfo. Kung ganun, mag-aral na lang kami ng mahika. Matalino naman kami. Oo, mas kapaki-pakinabang ang mahika kung gagawin kaming sundalo, di ba? Tama, sabihin mo na lang sa Panginoon na mage na lang kami. Siyempre, mas madali at komportableng umupo at mag-aral kaysa magpakahirap sa pisikal na pagsasanay. Mahika, ha? Napatigil si Gordon. Kung talagang gustong mag-aral ng mahika ng mga elfo, ano ba ang dapat niyang gawin? Alam niya, kahit sa kanyang pagkakamangmang, na mas mahalaga ang mga mago kaysa karaniwang sundalo. Dapat ba niyang itigil ang pagsasanay at iulat ito? Pero ayaw niyang gawin yon. Kapag naging mga mago ang mga elfo, baka maaga ang posisyong pinaghirapan niyang makuha. At higit sa lahat, nasimulan na niyang malasahan ang ligaya ng pagtutulak sa mga tao hanggang sukdulan. Walang paraan para bitawan niya yon. Maya-maya, kumislap ang mga mata niya at palakpak ang pinakawalan, para bang nakaisip ng napakatalinong ideya. Manood kayo, mga hanggal. Boom! Boom! Sa buong lakas, binagsak niya ang kamao sa lupa. Agad na bamuka ang lupa, at kumalat ang alikabok sa hangin. Napaatras ang mga elfo sa gulat. Ito na naman ba? Lakas brusko lang ang solusyon, gaya ng ginagawa ng kanilang Panginoon? Itinaas ni Gordon ang kamao niya, at mayabang na idineklara. Ang lubos na na-develop na muscle ay hindi na naiiba sa mahika. Sino pa ang may kailangan ng mahika? Kung may kayang lampasan ng katawan, yun mismo ay mahika. Iyon ang pilosopiya ni Gordon tungkol sa mahika. Walang nasabi ang mga elfo. Sa unang tingin, parang dakilang pahayag. Pero kapag pinag-isipan ng mabuti, wala pala itong saysay kundi kabobohan. Totoo nga, walang matinong tao sa teritoryong ito. Ngunit hindi yun alintana ni Gordon. Patuloy siyang nagsalita. Tayo na, simulan natin ulit. Opo, ano yun? Ang hina. Dapat may apoy ang boses ninyo. Ganyan. Simula ngayon, laging ganyan ang tugon ninyo. Maliwanag. Napilitan silang tumindig, bakas sa mukha ang lubos na pagkadismaya. Bigo ang tukso. Bigo ang pag-iyak. Hindi lang yun kabiguan, hindi talaga sila magkaintindihan ng isang taong ganito kabangag.
At dahil doon, nagpatuloy ang walang humpay na pagsasanay sa ilalim ng walang awang paggabay ni Gordon. Samantala, ang Fenris Territory ay matagumpay nang nakakuha ng sapat na pagkain at bakal, at sa gayo'y naging pinakamakapangyarihang impluwensya sa Hilaga. Ngunit may problema pa rin, kulang sila sa ibang yaman bukod sa pagkain at bakal. Ibaba ang harang sa Cab-Oldi region. Mula ngayon, aktibong tanggapin ang mga mangangalakal at sugo upang makakuha ng karagdagang yaman. Sumang-ayon ang lahat ng tagapamahala sa utos ni Ghislaine. Habang lumalawak ang nasasakupan at dumarami ang tao, malaki na ang naging pangangailangan. Dahil limitado ang kalakalan sa piling guild ng mga ngalakal, nagsisimula silang mahirapan sa pagkuha ng mga bagay na kailangan. Habang kinakailangang itago ang malalawak na sakahan ng Fenris, wala namang dahilan upang maging lihim pa ang Cab-Oldi, kilalang-kilala na itong puno ng iron ore. Nang kumalat ang balitang magbubukas na sila ng aktibong kalakalan, dumagsa ang mga mangangalakal at mga sugo mula sa iba't ibang lugar. Punong tagapangasiwa, kumusta na po kayo? Lalo kayong gumaganda sa bawat araw. Isang maliit na handog bilang tanda ng aking sinseridad. Naway maging maganda ang treto ninyo sa amin. Nagsimula ang pagbuhos ng papuri at suhol kay Claude. Ang mga sugo, na minsan ang nakatikim ng malupit na pagtanggap, ngayoy tahimik na lang. Bilang ikalawang pinuno ng teritoryo, mahalaga ang pabor ni Claude. At ang bali-balitang may pagkasiraulo siya ay lalo pang nag-udyok sa kanilang magbigay. Ginaya ni Claude ang mayabang na anyo at tumugon. Kahit bigyan ninyo ako ng mga ito, hindi ko maibaba ang presyo. Pero dahil ipinakita ninyo ang inyong sinseridad, tatanggapin ko na lang. Sumulyap siya kay Wendy, saka nagbilang ng tingin sa bante ng suhol. Kita ang panghihinayang sa mukha niya. Sayang, dapat akin na lang lahat ng ito. Hindi naman ipinagbabawal ni Ghislaine ang tumanggap ng suhol. Pero bawal itong itago. Lahat ng matatanggap ay diretso sa imbakan ng teritoryo. Anong silbi ng mayamang teritoryo kung hindi naman gumagastos ang Panginoon? Ang saya-saya ng buhay ko nung nasa akademya pa ako. At dahil bantay sarado siya ni Wendy, halos imposible ang magtago ng kahit ano. Wala ka bang bakasyon? Tanong niya bigla. Wala. Wala ka bang kasintahan? Plano bang magpakasal? Wala, at wala. Walang iba kundi tungkulin ang nasa isip ng babaeng ito. Kaya't madalas siyang tuksuhin ni Claude. Paano naman ako? Kahit alipin, gwapo at magaling naman ako. Baka naman nahulog ka na. Tinitigan lang siya ni Wendy na para bang ipis ang kaharap. Biro lang. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan, nasasaktan ako. Kahit may bahid ng totoo ang biro niya, masakit pa rin ang reaksyon. Nagpakawala siya ng buntong hininga at bumaling sa talaan ng mga mangangalakal. Sobra-sobra ang dumating. Hatiin natin sa maliliit na grupo. Pagdating ng unang grupo, agad siyang nagsalita. Bago tayo magsimula, ipapaalam ko lang, tumaas na ng 30% ang presyo ng pagkain at bakal simula nitong buwan. Ayusin ninyo ang mga plano ninyo. Ano, 30%? Tumaas na naman? Masyado nang mahal. Nagulat ang mga mangangalakal. Ang iba ay nakabili na dati mula sa Fenris o nakarinig ng presyo sa merkado, pero ang biglaang 30% taas presyo ay nakabigla. Umiling si Claude. Wala tayong magagawa. Kaunti na rin ang reserba namin. Natural lang na tumaas ang presyo. Siyempre, kasinungalingan yon. Sobra-sobra ang ani at imbakan. Pero bakit ko babaan ang presyo? Kung ayaw nila, umalis sila. Ang katotohanan, ng trigo ang mga kamalig hanggang sa nag-uumapaw. Ang bakal naman, dagsa dahil sa masiglang mga Manero. Pero wala silang alam. Wala silang pagpipilian. Buwisit, niloloko niya tayo. Hintayin niyo lang. Babawi rin ako balang araw. Bagamat galit, napilitan silang sumang-ayon. Walang ibang makukunan ng pagkain at bakal sa Hilaga kundi ang Fenris. Ngunit hindi lahat ay nanahimik. Hindi makatarungan ito. Sigaw ng isang mangangalakal, si Paril, pinuno ng kilalang guild sa Hilaga. Kumamaw lang ng tenga si Claude. Anong hindi makatarungan? Monopolyo man ang hawak ninyo, hindi ba't sobra naman ito? Mayroon tayong tinatawag na etika sa negosyo. Ang 30% na biglaang pagtaas ay labis na kalupitan. PFFT. Napahalakhak si Claude. Etika sa negosyo? Dito, sa Fenris, iyon ang pinaka-nakakatawang biro. Alam niya ang totoo, hindi lang ito tungkol sa tubo.
May listahan silang hawak, listahan ng lahat ng guild na nanloko sa fair diem noon. At isa si Paril doon. Pasalamat kayo at 30% lang. Pero huwag kayong kampante, may utang pa kayo, kaya't nang igiit ni Paril. Makipagkita ako sa inyong Panginoon. Kilala ko ng ama niya, ng count ng fair diem. Napangiti si Claude. Sige, ikaw mismo ang humiling ng sariling kapahamakan. At nang humarap si Paril kay Ghislaine at nagbuhos ng reklamo, pati pagbabanta, kalma lang ang sagot ng Baron. 50%. Ano raw? Hindi na 30, 50% na ang taas presyo. Epektibo agad. Nanlaki ang mata ni Paril, at halos hindi makapagsalita. Kasabay nito, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ghislaine. Umabot na sa rurok ang presyo ng mga pagkain, at ang bakal naman ay likas ng mamahaling yaman. Mahirap nang ang tiisin ang 30% dagdag, ngayon ay 50% pa. At para sa kanya lamang, hayagang kawalang katarungan yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang aming guild ay matagal nang nakikipagkalakalan sa fair diem. Doble. Ano? Ngayon ay doble na. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na banggitin pa ang kaugnayan mo sa fair diem? Papanginoon, huwag kang magbiro. Gaano man kabigat ang sitwasyon, hindi nararapat gawing biro ang usaping pangkalakalan. Umisi si Ghislaine habang pinagmamasdan ng kabado at paisang si Paril. Biro, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Mula sa kanyang katauhan ay lumabas ang nakakakilabot na presensya, dahilan upang mamutawi ang malamig na pawis sa noo ni Paril. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang naging irrational ang Baron. Habang pilit niyang iniisip ang dahilan, sumagi sa kanyang alaala ang isang lumang kasunduan nila sa fair diem. Sandali, kaya ba ganoon ang reaksyon niya nang banggitin ko ang fair diem? Huwag mong sabihin, dahil sa hindi magandang kutob, napasigaw siya sa takot. Kung tungkol ito sa lumang kasunduan sa fair diem, tila may hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Noon, makatarungan ang presyo. Kinuwente yon batay sa gastos sa transportasyon, sahod ng mga manggagawa, at presyong umiiral sa pamilihan. Triple, Papanginoon, sa palagay mo ba ito pa rin ang mahirap na fair diem na minsang yumuko sa mga panlilinlang ninyo? Nang inig ang balikat ni Paril. Wala na siyang maitago. Alam niya, hindi nakalimutan ng Baron ang panloloko nila sa kanyang ama noon. At ngayon, nasa ilalim ng kamay ng Fenris ang pagkain at bakal, samantalang hayagan ang ipinahayag ng makapangyarihang Marquis ng Branford ang kanyang suporta. Si Baron Fenris ay tinaguri ang bagong bituin ng kaharian, isang haligi ng hilagang puwersa ng Royal Faction, at mabilis na sumisikat ang pangalan. Para sa isang guild na nagkasala sa kanya, tiyak na kapahamakan. Papanginoon, patawarin ninyo ako. Ituloy na lang natin ang orihinal na 30%. Wala ka ng saysay. Paalisan siya. Sa isang kumpas, nilapitan ng mga sundalo si Paril at sinimulang kaladkarin palabas. Papanginoon, nagkamali ako. Nakikiusap ako. Pag-isipan mong muli. Wala nang pag-iisip pa. Mula ngayon, ang Paril Guild ay sisingilin ng triple. Hayop ka. Habang kinakaladkad palabas, bumulwak sa kanyang dibdib ang matinding pagsisisi. Sa halip na ayusin, mas lalo pang lumala ang lahat. Kasabay ng pagsisisi ay sumiklab ang matinding galit. Buwisit, noon, tama lang ang presyo. Kung wala kami, hindi man lang nakapag-angkat ang fair diem. Punyeta kang bata ka. Patuloy siyang nagmumura habang dinadala palabas. Kahit gaano pa kahalaga ang pagkain at bakal, imposibleng bilhin yon sa triple ng halaga. Mas makabubuting bumili na lang sa ibang guild kahit mas mataas ang patong. Isang napakalaking dagok ito, ngunit sa pagngangalit ng kanyang ngipin, nagpasya siya, hintayin mo lang. Hindi ba't minsang nagpasimuno ng hukbo si Desmond? Kakampi ako sa kanya, at luluhuran kita. Para mabuhay ang guild, kailangang bumagsak o mamatay si Ghislaine. Kaya't ang tanging paraan ay ang kumapit sa mga kaaway ng Fenris. Samantala, mahinang tumawa si Ghislaine habang pinapanood si Paril na kinakaladkad. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano ang susunod, tiyak nagagalaw ang mga guild na dinurog niya. Ngunit wala siyang pakialam. Sa oras na tuluyang mapasa kanya ang hilaga, sila naman ang kakainin niya ng buo. Sa ngayon, obligasyon nilang magbigay ng yaman na kailangan niya. Agad niyang ipinatawag si Claude at nag-utos. Simulan mo ang pagkolekta ng lahat ng kasulatan ng utang ng mga guild at mga lupaing ng utang sa fair diem noong panahon ng kakapusan.
Huwag kang mag-iiwan kahit isa. Sa bakal, kaunti lang muna ang ipalabas. Naunawaan, malulugod si Conde Ferdium. Hindi na sila kailangang magbayad ng interes. Sa palagay mo ba hindi ko pa rin mababawi ang interes na yun? Siyempre kaya mo, Panginoon. Ipaubaya mo sa akin. Matipid na tumango si Ghislaine. Mabilis at matalim na kumilos si Claude. Nagbenta siya ng murang pagkain sa sobrang mahal na halaga, at sabay na siningil lahat ng kasulatan ng utang. Pagkaraan, hindi na niya tinaasan ang presyo ngunit nilimitahan ang dami ng ibinebenta. Para sa nais bumili ng higit pa, tumanggap siya ng suhol, isang madaling paraan upang dagdagan ang tubo. Natigilan ang mga mangangalakal. Nakakita na sila ng sakim, ngunit hindi pa nila nasalayan ang ganitong antas ng tusong kasakiman. Iniisip niya bang magagamit niya ang kapangyarihan ng punong tagapangasiwa ng ganito? Puro suhol ang ginagawa niya. Sa tingin niya makakalusot siya. Grabe na ang taas ng presyo, tapos ganyan pa. Kailangang may managot, simulan natin sa kanya. Sumambulat ang mga reklamo at petisyon sa manor, ngunit wala itong epekto. Sa katunayan, ang lahat ng suhulan ay sa basbas mismo ng Baron. Para mapuno ang kabangyaman ng Fenris. At habang abala si Claude sa pagtanggap ng suhol, patuloy namang napupuno ang bodega ng yaman, kasabay ng ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Ghislaine. Nang mabalitaan ni Belinda at Fergus na tuluyan ng nabura ang lahat ng utang ng Fair Diem, halos maluha ang dalawa. Para sa kanila, ang Fair Diem ay sugat at alaala, isang bayan na minahal ngunit pinahirapan. Napakagandang balita nito, hindi ba't kahanga-hanga ang ating batang Panginoon? Sa tingin ko, dahil yun sa pagpapalaki ko sa kanya. Hahaha, tama, mahusay talaga ang punong tagasilbi sa pagpapalaki, HRRM. Bigla akong inatake ng. Hindi na natapos ni Fergus ang sasabihin at lumingon na lang. Kahit gusto niyang purihin, hindi niya kayang magsinungaling ng direkta. Samantala, sa Fair Diem, matapos makuha ang lahat ng kasulatan ng utang, itinapon yun sa hangin ni Home-Earn, punong tagapangasiwa, sabay sigaw. Kalayaan, wala na tayong utang. Ha. Inakala kong magpapakamatay lang ang batang Panginoon sa kaguluhan ng gyera, pero nanalo siya, at pati utang, pinawi niya. Bago ako mamatay, ito ang pinakamasayang balita. Kasabay ni Albert at ng ibang tagapaglingkod, nagsaya ang buong manor. Wala na tayong interes na babayaran. Makakatipid na tayo, at ang mga pagkaing ipinadala niya, ngayon ay nagmahal ng husto, kumikita pa tayo dahil doon. Isang biyayang di inaasahan. Sino ang mag-aakala na ang batang Panginoon mismo ang magliligtas sa atin? Matagal nang hindi nila napupuri si Ghislaine ng ganito. Noong nagdudulot siya ng problema, gusto nila siyang patayin. Ngunit sa tuwing may magagawa siyang tulad nito, sobra ang kanilang tuwa. Sa huli, natuto na silang sumabay na lamang sa agos, purihin o murahin siya ayon sa pangyayari. Sa Hilagang Kuta naman, narinig ni Swalter at Randolph ang balita. Kapatid, sa wakas, natapos na ang lahat ng utang. Napaiyak si Randolph, nanginginig ang boses. Si Swalter, na balot ng damdamin, ay napapikit na lamang at napakapit sa dibdib. Matagal na nilang pinasan ang bigat ng pagkakautang. Ngayon, ang kanyang sariling anak ang siyang nagbura ng lahat. Hindi niya napigil ang isipin ang kanyang yumaong asawa. Mahal ko, bakit ka umalis agad? Hindi mo man lang nasalayan ang ating anak na nakamit ito. Noong una, inisip niyang mababaliw si Ghislaine sa pagsalakay kay Conde Cabaldi. Ang panganib noon ay hindi niya kayang tanggapin. Handa na sana siyang ilikas ang mga sundalo para sumaklolo, ngunit dumating ang balitang panalo. Walang patid na tagumpay. Higit pa sa akin, sa lahat ng inaasahan, lumampas na siya. Hindi na siya simpleng baron. Sa murang edad, nakapagtatag siya ng puwersang higit pa sa isang konde. Habang iniisip ito ni Swalter, isang mapait ngunit mapagmalaking ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hanggang saan ka dadalhin ang landas na pinili mo? Hindi ko alam, pero simula ngayon, pananampalataya na lang ang aking maibibigay. At sa araw na yon, ipinagdiwang nila ang isang bagay na hindi nakamtan ng kanilang mga ninuno, ang tuluyang paglaya ng Fair Diem sa tanikala ng utang. Samantala, abala si Ghislaine sa pagkukwenta ng kalakal. Hindi ka panipaniwala, ang presyo ng pagkain ay mas mataas pa kaysa bago ang gyera. Para bang libre na lang ang pagbura ng utang. Ngunit alam niyang hindi sapat ang lahat ng ito.
Kahit gaano karaming yaman ang makuha, laging kulang para sa bilis ng kanilang pag-unlad. Dahil ang layunin niya ay hindi lang kaunlaran, kundi ang pagtatayo ng isang malakas na hukbo. Dapat ko ring silipin ang pagsasanay ng mga sundalo. Pagdating niya sa palaruan, sinalubong siya ng ungol ng mga pagod na kawal. Hay, hindi ko na kaya. Parang masusuka na ako. Napatigil si Ghislaine. Kahit mas mataas ang antas ng pagsasanay dito kaysa sa ibang lupain, hindi ito kasing bagsik ng regimen ng mga kabalyero. Ngunit halos lahat ng sundalo ay nanginginig at hindi makasabay. Hindi dahil sa bigat ng pagsasanay ito. Matamang pinagmasdan niya ang kanilang katawan, mapatla, payat, halatang kulang sa lakas. Tumango siya, parang nakahanap ng sagot. Matagal na silang kulang sa pagkain. Hanggang ngayon, walang naging malaking problema dahil nakatuon lamang ang pagsasanay sa mga simpleng drill na pangkontrol. Ngunit nang magsimula na ang maysensi ng pagsasanay, agad na lumitaw ang hangganan ng mga sundalo. Ang ugat ng suliranin ay nasa mga katawan na hinubog ng matinding hirap sa baog na hilaga. Natural lang na ganyan sila, tingnan mo, halos butot balat na lang. Mga kaawa-awang mahihina, ang mga tagahilaga ay likas na mas maliliit at mas magagaan. Bunga ng paglaki na halos walang sapat na nutrisyon. Totoo, gumanda na ang sitwasyon dahil sa masaganang trigo sa Fenris nitong mga nakaraang buwan, ngunit hanggang doon lamang, puro butil. Ang karne ay hindi basta makakain ng lahat. Una itong napupunta sa mga maharlika at kabalyero, habang ang mga sundalo ay nakakasumpong lamang ng ilang pirasong tira-tira sa kanilang sabaw. Kadalasan, niyon ay wala. Kaya't namumuhay sila sa pamamagitan ng pagbabad ng ugat o ng kung anong damong ligaw na mahuhukay nila. Kung lumaki silang halos walang karne, hindi nakapagtataka kung bakit napakahina ng kanilang tatag at resistensya. Kaya't hindi nila nakayanan kahit ang katamtamang tindi ng pagsasanay. Ang kalakasan ng katawan ay hindi lamang nahuhubog sa ensayo. Mahalaga rin ang sapat na nutrisyon at pahinga. Kailangang matuto silang kumain ng tama, lalo na ng karne, upang tumibay ang pangangatawan. Hindi kailangang maging kasing laki ni Gordon, pero ang balanseng hubog ng katawan ay malaking bentahe sa pakikipaglaban. Karne, oo, kailangan natin ng karne, pero saan ko yun kukunin? Hindi lahat ay nabibili kahit may pera. Isa na rito ang mga produktong galing sa hayop, karne, gatas, balat. Winawasak ng tagtuyot ang mga kawan, pinapatay ang napakaraming hayop. At sa ibang lupain, halos pareho ang sitwasyon. Hindi sapat ang mabuhay lang sa tinapay. Kailangang makahanap ako ng paraan upang madagdagan ang produksyon ng karne ng malaki. Matagal nang iniisip ito ni Ghislaine. Noong una, tinugunan niya ang krisis sa pagkain sa pamamagitan ng mutant na trigo. Ngunit iyon ay panandalian lamang, ang pinakapundasyon, hindi ang tunay na kasagutan. Kung nais niyang lumakas ang mga sundalo at karaniwang mamamayan ng kanyang nasasakupan, kailangang magkaroon ng kapaligirang may madaling access sa karne. Lalo na para sa kinabukasan, mahalaga ang nutrisyon ng mga bata. Bagaman ipinagbawal na ang paggamit ng mga bata sa paggawa at binigyang diin ang edukasyon, walang saysay ang lahat kung kulang pa rin sila sa pagkain. Noong nakaraang buhay ko, bumili ako ng karne tuwing may pera, pinilit kong palakasin ang katawan ko. Pero ngayon, wala nang pangangailangan para sa akin. Para sa kanila, mahalaga ito. Napangiti siya nang maalala maging ang mga elf. Maski yung mga siraulong elf, araw-araw naghahanap ng karne. Sanay ang mga ito sa marangyang pamumuhay at pihikan sa lasa. Ang damo ay walang dating para sa kanila. At ang kanilang hiling para sa alak at karne, sobra. Ngunit kahit ganoon, naiintindihan niya. Totoong mahalaga ang karne para tumatag ang katawan. Itinatakwil ng kanyang prinsipyo ang pilitin ang pisikal na pagsasanay kung kulang sa pagkain ang mga tao. Kung gayon, doon muna tayo magsimula. Marami siyang plano, at bagaman nagbabago minsan ang prioridad, hindi nag-iiba ang kanyang mas malawak na bisyon. Kasama rito ang pagtitiyak ng tuloy-tuloy na supply ng karne at balat. Panahon na para simulan ang pagpaparami ng karne. Kaagad niyang ipinatawag si Jillian at nag-utos. Bawasan mo ang tindi ng pagsasanay. Hindi nakakayanan ng mga sundalo. Patawad, Panginoon. Ako ang may kakulangan. Hindi ito kasalanan mo. Mataas lang ang itinakda nating pamantayan. Puro tinapay ang kinakain nila, kaya't mabilis silang maubos. Sa ngayon, panatilihin na lang ang mga drill ng Formasayon. Naunawaan. Pagbalik niya sa kastilyo,
Ipinatawag niya ang kanyang mga tagapamahala. Agad na kumislap ang kaba sa kanilang mga mukha. Ano na naman kaya ang iniisip niya? Huwag lang sana dagdag trabaho. Baka naman magpahinga na tayo. Bagaman nakatulong ang mga bagong kawani sa pagbawas ng pasanin, siksik pa rin ang trabaho. At dahil patuloy ang paglaki ng populasyon, lumalawak din ang pangangailangan. Ngumiti si Ghislaine nang makita ang iniisip nila. Mayroon akong nais likhain. Napabuntong hininga ang lahat, sabay bagsak ng balikat. Dagdag trabaho nga, napansin yun ni Ghislaine kaya't agad niyang nilinaw. Walang dapat ipag-alala, hindi ito mangangailangan ng maraming tao, sa ngayon mga salamangkero lang. Sabay-sabay na lumuwag ang hininga ng grupo, maliban kay Alfoy, na halos matamba sa pagkabigla. Bakit na naman salamangkero? Nalulunod na kami sa trabaho. Mamamatay na ako sa bigat ng pasanin. Iaalis ko muna ang ilan sa gawain mo. Ano ba ito? Napukaw ang interes ni Alfoy. Aminin man niya o hindi, nakakapagod at nakakapanghina na ang walang katapusang konstruksyon. Gusto kong palakihin ang produksyon ng karne. Karne, napasinghut si Alfoy, at naglaway pa ang kanyang bibig. Hindi siya nag-iisa, marami ring natakam sa narinig. Hindi man sila nagugutom, tinapay pa rin mula sa trigo ang kanilang pangunahing pagkain, hindi karne. Kahit nakaligtas ang Fenris sa pinakamatinding epekto ng tagtuyot, kulang pa rin ang mga kawan, kaya't bihirang matikman ang karne. Si Claude, na naunawaan agad ang paksa, ang unang nagtanong. Paano mo planong dagdagan ang supply? Batay sa bilang ng mga hayop, halatang may limitasyon tayo. Ang kahirapan ay nasa mga baka at tupa, dahil napakatagal palakihin, tama. Gayon nga, maging ang baboy at manok, kahit mas mabilis, kulang pa rin tayo para pakainin ang lahat. Alin ang pinakamabilis sa kanila? Kung tutuusin, manok, maraming inilalabas na itlog, mabilis lumaki, at hindi ganoon kamahal alagaan. Tumango si Ghislaine, na para bang yun ang inaasahan niya. Eksakto, doon tayo magtutuon. Mula ngayon, palalakihin natin ang bilang ng mga manok. Kailangang makakain ng manok ang bawat tao, kahit isang beses kada linggo. Hindi napigilan ni Claude ang mapait na tawa. Iba ang kalikasan ng mga hayop kumpara sa mga teknolohiyang inimbento ni Ghislaine. Hindi pwedeng basta sabihin na paramihin sila at agad itong mangyayari. Ipinagmamalaki mong maging hari ng hilagang trigo, pero hindi madaling maging hari ng karne. Ang mga manok ay hindi biglang lilito. Mahirap na ngang bumili ng maramihan mula sa ibang lugar. Kaya nga tayo mismo ang magpaparami. May ilang ideya ako. Una, babaguhin natin ang paraan ng pagpapalaki. Paraan ng pagpapalaki, huwag na silang hayaang gumala. Limitahan ang kanilang galaw at pakainin ng sagana. Mas madaling tumaba at mas maraming karne ang makukuha. Nako, mga manok na palaging busog at tumataba. Ang swerte naman nila. Tumango-tango ang mga tagapamahala. Madaling ang isipin na makabubuti ang ganoong paraan. Hindi mahirap gawin yon, kailangan lang ng konting pagbabago sa kulungan. Pero maliit lang ang maidadagdag nito. Ang tunay na problema ay kulang pa rin ang manok. At dito papasok ang nais kong likhain. Sabihin mo, paano ninyo pinapapisa ang itlog ngayon? Hindi kadalasan sa inahin. Karamihan, gamit ang incubator. Ipinaliwanag ni Claude, sa loob ng halos 1 buwan at kalahati, maaaring mapisa ng inahin ang mahigit 10 itlog. Pero madalas, mahigit kalahati ay hindi natutuloy. Kaya't mahalaga ang incubator upang mapanatili ang temperatura at halumigmig, binabawasan ang posibilidad na masira ang itlog. Ngunit maliit lamang ang nagagawa dahil limitado ang teknolohiya. Doon tumama si Ghislaine. Kung ganoon, bakit hindi natin palakihin ng husto? Gawing mas malaki, mas matatag, at kayang magpasimula ng libu-libong sisiw bawat buwan. Napakamot ng sentido si Claude. Ayan na naman siya. Huminga siya ng malalim bago nagpaliwanag. Hindi maliit ang incubator dahil gusto naming maliit. Maliit ito dahil kinakailangan. Kapag masyadong malaki, mas mahirap panatilihin ang pare-parehong init at halumigmig. Kailangan din ng bantay na walang tigil. Sa panahong ito, iba-iba ang disenyo ng incubator depende sa lugar. May kahoy, may bato. Lahat gumagamit ng apoy bilang init at kinakailangang diligan ng tubig paminsan-minsan. Mahirap, matrabaho, at hindi praktikal palakihin. Ngunit hindi yun alintana kay Ghislaine. Ang nakita niya sa kanyang nakaraang buhay ang kanyang pinanghahawakan. Kung gayon, palawakin at gawing mas mahusay. Ipag-utos ko sa mga salamangkero,
Gumawa ng malaking incubator. Automatiko kung maaari. Sa nakaraang buhay, imposible ang magparami ng baka at tupa sa masisikip na syudad. Ang manok ang naging sagot, kaya't bawat syudad ay may sarili nitong malaking hatchery. Natural lamang para kay Ghislaine na isipin na magagawa rin yun ngayon. Napatingin ang mga salamangkero sa isa't isa. Sa huli, si Alfoy ang nagtanong, "Kaya mo bang sabihin gumawa kami ng higanteng incubator?" "Oo, paano, kung hindi namin alam ang dapat gawin? Palakihin ninyo ang kasalukuyan. Gawing mas malaki, tiyaking pantay ang init at halumigmig. Mag-eksperimento para makita ang tamang kondisyon." Hindi ba't simple yun? Ngumisi si Ghislaine, parang walang problema. Ngunit bulong ng lahat, wala ngang mahika para sa halumigmig. Ano? Paanong wala? May mahika sa init, bakit wala sa halumigmig? Kung wala, wala. Sino ba ang mag-aaksaya ng panahon para gumawa ng ganoon? Napatigil si Ghislaine, nakakunot ang noo. Kaya pala, bagong imbento pala yun sa nakaraan kong buhay. Kung gayon, kailangan itong buuin mula sa simula. Gamitin ninyo ang lahat ng pamamaraan. Gumawa kayo ng panibagong mahika kung kinakailangan. Bibigyan ko kayo ng sapat na runestone para sa eksperimento. Ngunit imbes na sumagot, lahat ay tumitig sa kanya, parang may hinihintay. Ano na naman? Panginoon, paano ba namin bubuo ng mahikang yon? Napatulala si Ghislaine. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Alam mo ang lahat. Ikaw ang gumawa ng mga kosmetiko, ng mga pananim, ng gamot, ng lobo. Sa himpapawid, dapat magbigay ka ng malinaw na direksyon sa spell at sa disenyo ng incubator. Tumango ang lahat. Noon, lagi siyang may daladalang teorya para magsilbing gabay. Pero ngayon, hinihiling nila ang imposible. Wala akong alam tungkol sa mahika. Pati ang detalyadong istruktura ng incubator, hindi ko kabisado. Matalas niyang tinignan si Claude na kumurap lamang. Kung sana lang siya rin ang bumalik sa nakaraan, o kung mas marami pa akong naitanong sa kanya noon. Ngunit kahit ganoon, tiwala siyang may paraan. Kaya't mariin niyang sinabi, "Hindi ko alam ang spell na yon." Nanlumo ang mukha ni Alfoy sa sagot.